Ayan. So, good morning po sa inyong lahat. Thank you for being uh, with us once again for this very meaningful, no, and educational Friday morning. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay isang kondisyon na common sa mga kababaihan, so bidang mga kababaihan. So, a simplified discussion about PCOS. Okay. So, bago yan, syempre, sa mga first-timers, magpapakilala mo na ako. Ako si Coach Doc Eric Herrera. Isa po akong internist pulmonologist. So, ganyan po ako kalaki before I met Herbalife 2014. So, I weigh 209 pounds, daling mapagod, tinitingal, feeling tamad-tamad, feeling tanda-tanda. So, sabi ko sa sarili ko, ayoko ng ganitong pakiramdam. Buti na lang we met our angel, si Mother Arlene, no? In an unexpected way. So, sabi niya, why don't you give it a try? Anong matutulong ng Herbalife sa inyo? So, I was hesitant at first, pero dahil gusto ko rin na may magbago, no, sa aking pakiramdam. So, sinubukan ko. So, ang sabi niya, simple lang. Palitan lang yung traditional breakfast na nakasanayan natin. Sabi ko, sige, kaya ko yan. So, true enough, after taking the shake, no, seriously, consistently, so yun lang ako talaga for breakfast, I lost a total of 22 pounds and 4 inches po sa aking TikTok. So, bumaba ako 287 pounds. And nagkaroon din po ng ganitong community, yung VNC community. So sabi ko, okay to kasi a lot of learnings full of positive people. Alam niyo ako, kahit at my age, at my status ngayon, dami ko pa rin pong natututunan with this community. Kaya stick in lang po tayo. At yung darating natin, spectacular, this coming January. So, habang may ticket pa, kubuhan na po kayo kasi itong event na ito, ang isa sa event na talagang nagbigay ng deeper reason why I stayed, why we stayed ng aking wife dito sa Herbalife. So, kung hindi pa po matibay ang inyong reason, just give it a try. Umattend po kayo sa aming major events sa January. Okay? So, pag-usapan po natin, what is PCOS? Ano nga ba ito? So, ito po ay acronym, no? Na ang ibig sabihin po ay polycystic ovary or minsan tinatawag nila polycystic ovarian syndrome. Actually, isa po ito sa pinaka-common na disorder when it comes to mga hormonal conditions. So, ang usually tinatamaan dito ay ang mga kababaihan na may kakayahan pang magbuntis o yung mga reproductive age na mga babae. So ano po ang mga main problem? Ano ang pangunahing problema dito sa mga kondisyon na ito? Mataas po yung male sex hormone ng mga pasyente na ito o yung androgen na tinatawag. However, kahit sinasabi natin na ito ay isa sa pinaka-common na hormonal disorder, ito po ay underdiagnosed, underutilized, at hindi gaano siya. At least 70% of women na meron pong PCOS ay hindi pa alam na actually meron sila. No? Sige. So maraming criteria po ang ginagamit. Halos mga 3 po ang criteria na ginagamit. Pero isa po sa pinaka-common na ginagamit nowadays ay yung tinatawag na Rotterdam criteria. Sorry. Palakas lang ng audio. Wait lang po Yeah. Hold on lang. Thank you. Thank you, darling. Ayan. Sige, let's go. Try mo ulit. Test muna. Okay. So Rotterdam criteria po. Okay na po? Okay na yung audio natin? Ano po? Thank you. Okay. Better po. Okay, so Rotterdam criteria, isa sa mga criteria na ginagamit natin, no, sa pag-diagnose ng polycystic ovarian syndrome. So, maganda siyang gamitin kasi yung tatlong factors sa pag-diagnose ay nandito present sa kanya. At kailangan ang pasyente ay merong 2 out of the 3 criteria na ito. So ano-ano po yun? Number 1 is yung high androgen or mataas na male sex hormone sa katawan. Paano po siya inaalam?
pwedeng clinically, minsan sa tingin lang, alam na, no, nasisipat na, most likely or sinususpecha na mataas ang male sex hormone nito. Ano pang pwedeng gawin? Tinetest po yung testosterone na tinatawag, yung male sex hormone sa dugo. And mind you, medyo pricey po, no, yung blood test na ito. Yung pangalawang criteria po, yung ovarian dysfunction. So paano natin malalaman kung ang isang pasyente ay merong possible ovarian dysfunction? Pwedeng through clinical test, tinetest po ang kanyang female hormones, tapos tinetest po ang kanyang dugo, no? Pero minsan sa clinical po, nakikita rin po, minsan nagpe-present po sila, hindi sila nagre-regla for quite some time, or minsan nagre-regla po sila pero masyadong heavy, no? Mabigat than usual. Minsan naman po, irregular yung regla nila, minsan twice a month nagre-regla sila. So yun yung mga kino-consider ng mga irregular menses na baka there's a possibility na may ovarian dysfunction. At yung pangatlo po, ito ay nakikita sa ultrasound, ito po yung tinatawag na polycystic ovary. So 2 out of 3 ang present po sa pasyente, most likely meron po siyang PCOS. Okay. So, sa tinatawag nating clinical findings, ito po ang usually nakikita natin sa pasyente. Nagko-complain po sila na very oily skin or yung pimple na sobrang tindi. Ang tawag na nga po doon ay acne. Meron tinatawag din po na hirsutism. Ibig sabihin, sobrang pagtubo ng buhok, no? Doon sa mga areas na kung saan sensitive ang androgen or yung sex hormone dito sa areas na ito. So, ito po yung mga areas sa dibdib, sa likod, no? Dito sa upper lip, dito po sa may bandang balbas, no, na area. So, yun po yung mga areas na napapansin natin mas madalas ang growth ng hair compared than usual. Meron din po yung nagko-complain na parang naninipis yung kanilang buhok or yung nakakalbo, yung alopecia na tinatawag, at yung pag color brown ng matindi dun sa mga areas, no, especially dun sa may batok. Ang tawag po diyan sa scientific term ay yung acanthosis nigricans. So pag may napansin po kayong ganyan, so possible baka kailangan po natin magpa-check up. So dito po, ang PCOS po kasi, parang blood type, meron pong iba-iba siyang phenotype. So meron po siyang type A na kung saan yung type A, present po sa kanya yung tatlong factors, yung mataas na male sex hormone, yung ovarian dysfunction, irregular menses, at sa ultrasound may polycystic ovaries na nakikita. Sa type B naman po, dalawa lang po ang meron siya, mataas na androgen at irregular menses. Yung iba po, wala siyang problema sa regla. Pero nung tines yung kanyang androgen, mataas, or meron siyang clinical features na mataas ang androgen. At in-ultrasound siya, polycystic ovaries. Yung iba, chinecheck po, okay ang kanyang androgen level. However, irregular ang regla at merong findings na polycystic ovaries sa ultrasound. Kung kaya, maka-categorize siya as phenotype B. However, dito po sa Pilipinas, hindi po natin alam among Filipino women anong phenotype ang nagpe-predominate. So isa po ito sa mga studies na hindi pa po nare-resolve. So base sa mga pag-aaral, hindi pa na-determine ano ang common dito sa Pilipinas na phenotype. Okay, so ito po yung nakikita natin sa ultrasound, no? Kapag usually nagpa-transvaginal ultrasound, ni-request ng doktor yung polycystic ovaries, nakakabilang po sila more than 25 follicles, no? In a 10 ml fluid. So ito po yung resulta, no? Ito po yung itsura niyan usually sa ultrasound. Actually, polycystic ovaries is a misnomer kasi po hindi naman po talaga siya cyst, no? Ang nakikita. Kung hindi po ito ay mga follicles, no? So, magkaiba po siya pero the term polycystic ovaries was termed na rin po. When in fact, ang ibig sabihin po nun ay follicles. Follicles po yung nakikita nila na below.
So more than this, no, syempre ano po yung health implications nito sa ating mga kababaihan? Most important po ang metabolic. Ito po yung mga long-term complications na gusto nating iwasan na tina-address din natin. Sa metabolic, nandiyan po yung obesity kasi makikita rin po natin most of the women, although not all of them who have PCOS are obese. And eventually, they develop metabolic syndrome and diabetes. May problem din po sila sa sleep. They are having difficulty sleeping or yung apnea na tinatawag. And when this happens, eventually, psychosocial disturbance happens, nade-depress sila, nagiging anxious sila sa condition nila. Some concern nila ayan, yung infertility, hindi sila makabuo, no? And dahil irregular nga yung menses or yung iba talagang hindi nagre-regla, they are more prone of having endometrial cancer kasi hindi po pakapal po yung lining, no, nung mattress nila and hindi po nag-shed off, no, because of the regla. And some nagkakaroon sila ng mga miscarriage or yung mga anong tawag dito, hindi nagtutuloy na pagbubuntis. And syempre, napansin natin, nabanggit natin kanina sa dermatologic, yan, yung mga excessive pimples or yung acne at yung hirsutism or labis na pagtubo ng buhok sa mga katawan natin. So, the cycle po ng PCOS and insulin resistance ay paikot-ikot lang. Ang isang pasyente po na may PCOS symptoms, alam po natin, nabanggit natin, mataas po ang level ng kanyang male sex hormone compared to usual. At ang mataas na level ng sex hormone na ito, nagiging dahilan po para pag-accumulate ng more fat sa katawan ng pasyente. At ito pong mga taba na ito, mag-lead po ito into insulin resistance. No? Ibig sabihin, resistant po or hindi tinatabla ng insulin, no, doon sa mga receptors na dapat niyang pasukan. Kung kaya, mataas ang insulin sa level ng dugo. At itong mataas na insulin sa level ng dugo, lalo pa po niyang palalalain or patataasin yung male sex hormone na androgen at lalong mag-accumulate ang fat sa katawan. So cycle lang po siya paulit-ulit. So binibigyan niya ng gasolina yung mga susunod na pangyayari. No? Okay, so ano ang risk factors for PCOS? Number 1, genetics. Kung meron po tayong kamag-anak, no, na merong PCOS, chances are tumataas ang risk factor natin for developing one. Ano pa po? Diet. So, animal food sources, iwasan po natin. Those are high in fat and proteins. Iwasan natin ng mga high glycemic index na pagkain because these foods increase stress and inflammation po sa katawan natin. So, I'm sure yung mga nag-nutrition club, familiar kayo dito sa day 5 na talking points natin. So, ang shake natin is classified as low glycemic index food. So, kung ang tanong, pwede po ba ako sa akin ng shake, may PCOS po ako? Ang sagot po, pwede po kasi mababa po ang glycemic index ng ating shake. Okay? So, ano pa po ang risk factor? Environment. So, may mga hormone disrupting chemicals. So, na kapag na-expose po tayo, chances are na nagugulo yung positioning ng mga hormones natin, disrupting the female reproductive system, kaya nagkakaroon tayo ng health issues sa kanila. Yung mga products na ginagamit natin, plastic bottles are everywhere and containers, liners of metal food cans, some detergents, and ito, syempre, na gawa na nating paraan yung mga raw materials sa toys, cosmetics, and pesticides. So if we are exposed to this, chances are tumataas yung risk factor natin kaya we should limit our exposure. So sa treatment naman po, alam nyo ba, wala ang mainstay of treatment for PCOS, dalawa lang. Diet modification and lifestyle modification. Ito po ang pinaka-important, pinaka-mahalaga for PCOS management. So sa diet modification, nabanggit ko na po, iwasan natin mga carbohydrates at yung mga pagkain matataas ang trans fats. Andyan po yung example, no? So kung mahilig po kayo dyan, kailangan po iwasan na po natin yan. And piliin po natin ng mga low glycemic index foods na nabanggit ko kanina. When it comes in terms of lifestyle naman po,
Doon sa mga overweight, i-maintain po natin ang healthy weight, no? Andiyan ang ating mga products to do that, to help you. Sa exercise, kailangan po ang ina-advise nila 150 minutes per week of moderate intensity exercise, no? Para gumanda yung ating weight, no? At mag-improve yung ating symptoms. So usually yan po ang nire-recommend ng mga doctor natin. Tandaan po natin, ang PCOS, wala pong gamot dyan. However, ang mga symptoms na nararamdaman at ang mga complications like yan, yung mga high fat, tapos yung diabetes, no, are manageable. Kayang-kaya i-manage if we do our part. And syempre, more than the infertility, more than hindi manganak, no, more than the anong tawag dito? Issue po, no, ng regular menses, ang pinaka gusto natin ma-prevent din eventually yung metabolic complications which are lifelong or habang buhay po. So, nandyan po ang ating products, no, na makakatulong. So, these products are not intended to treat, diagnose, or cure any disease. And dahil dyan, kilala rin tayo as number 1 in the world when it comes to meal replacement, weight management, and well-being and active and lifestyle nutrition. So I hope na simplify ko po ang ating kaalaman about PCOS at ma-share nyo sa mga kakilala nyo na alam nyong makakatulong para sa kanila. So thank you po and back to you po.